Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Bilang ng mga pasahero sa mga pantalan, tumaas ng 12% kumpara noong December 2023. Yan ang MBC TV Network News ni Wina Pearl Hesoro. Tumaas ng 12% ang naitalang mga pasahero sa mga pantalan sa bansa kumpara noong 2023. Sa panayam sa damdaming bayan kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Aljerica Frente, sinabi nitong noong December 23, 2023, 201,000 ang kanilang naitalang mga pasahero kung saan mas mataas ito sa 227,177 na pasahero ngayong taon. Aniya sa mga ganitong panahon, halos lahat ng mga pantalan ay punong-puno dahil sa mga uuwi sa kani-kanilang probinsya. Inaasahan na rin sa mga susunod na araw at pagdating ng balikan sa mga trabaho ay magsisidagsaan pa rin ang mga pasahero. From 201,000 na pasahero noong December 23, 2023 ay kahapon po nakapagtala po tayo ng 227,177 ng pasahero na kaukulang 12.9% sa increase. At atin po tinitingnan na baka po sa mga susunod na araw at pagdating po ng balikan, ganun pa rin po ang ating experience na meron pong konting pagtaas ng pasahero na magsibalikan sa kanilang mga trabaho. Dahil ito po yung nakikita nating trend simula po nung heightened alert tayo nung December 20 ay mas mataas po siya ng bahagya doon sa record natin last year. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Pilipinas nanguna sa ASEAN na may pinakamataas na manufacturing PMI sa Nobyembre 2024. Naitala ng Pilipinas ang pinakamataas na Purchasing Managers Index kontra sa 5 pang bansa sa ASEAN region para sa buwan ng Nobyembre 2024, ayon sa ulat ng S&P Global. Ayon sa datos mula sa S&P Global, naitala ng Pilipinas ang PMI na 53.8 ngayong Nobyembre, mas mataas kumpara sa 52.9 noong Oktubre, na sinusundan ng Vietnam at Thailand na may PMI na 50.8 at 50.2, sinundan ito ng Myanmar, Indonesia, at pinakahuli ang Malaysia na may PMI na 49.2. Ang PMI ay isang mahalagang economic indicator na sumusukat sa kondisyon ng manufacturing sector, base sa 5 salik: new orders, output, employment, suppliers delivery times, at stocks of purchases. Ang PMI na mas mataas sa 50 ay nangangahulugang positibong operating conditions. Mahigit 15 buwan na rin tuloy-tuloy na bumubuti ang sektor ng manufacturing ng Pilipinas ayon sa S&P, na inaasahang magdadala ng mas malaking kumpiyansa sa ekonomiya. Bukod dito, positibo ang pananaw ng mga negosyo sa mas mataas na benta sa mga susunod na buwan, dahil sa nalalapit na eleksyon sa 2025. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.